Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ang baluti ni General Chen Li ay bumagsak, kasabay ng sariwang dugong damaloy sa lupa, sa gitna ng kaguluhan, nanginginig ang kanyang mga kamay at paa habang nakatitig sa naglalagablab na apoy ng kanyang kaluluwa. Nagngangalit ang kanyang sigaw nang humarap siya kina Wang Feng at Mu Yunfei. Anong klaseng mahikang kapangyarihan ang ginawa niyo sa akin? Sa bawat taas ng kamay ni Wang Feng, unti-unting nabuo ang isang maliit na bulang enerhiya, habang nasa mukha niya ang mapang uyam ng ngiti. Matapos maabot ang maagang yugto ng Profound Venerable Realm, kaya ko nang manipulahin ang batas, palakasin o pahinain ito, tuwing may inaatake kang bagay, magbibigay ito ng katumbas na puwersa bilang reaksyon. Ngayon, pinalakas ko ang reaksyon mo, kaya kahit ang simpleng tofu ay maaaring maging dahilan ng matinding pinsala sa iyo. Habang nagsasalita si Wang Feng, tinuro niya si General Chen Li at nagbabagang sumigaw, kaya ngayon, tiyak na mamamatay ka. Sinubukan ni General Chen Li na ipagtanggol ang sarili ngunit hirap siyang makatayo. Sa huling sandali, ibinaba niya ang kanyang ulo at buong galit na sumigaw, hindi. Matamang tinitigan niya ang lahat at buong bangis na nagsabi, ngayon, ang tiyak na mamamatay, ay ang lahat ng naririto. Sa malamig na tono, tumugon si Wang Feng, saan mo nakuha ang lakas ng loob na magsalita ng ganyan? Agad na sumagot si General Chen Li, sa pagitan ng ngit-ngit at pagngangalit ng kanyang ngipin, alam mo ba ang pinagmula ng demonic cultivation inheritance ni Ye Feng? Sa pagkarinig nito, biglang nabanaag sa mukha ni Wang Feng ang pag-unawa, nagiging seryoso ang kanyang ekspresyon habang maingat na nagtanong, hindi ba? Ang mukha ni General Chen Li ay nagsimulang magpakita ng nagbabadyang panganib habang umungol, eksakto, galing ito sa akin. Sa sandaling marinig ito ni Wu Nian, tila nabalot siya ng matinding takot, naalala niya ang isang tao, at halos hindi marinig ang kanyang bulong, ano? Tinuro ni General Chen Li ang bitak habang nagsimula siyang magkwento, alam niyo ba kung bakit nagboluntaryo akong magbantay sa God-fallen ancient grounds? Dahil dito nakakulong ang dakilang demonyong si Zuan Shua, kaya kahit tumagas ang demonic chi habang nagsasanay ako ng demonic cultivation, maibabaling ko ang sisi sa dakilang demonyong si Xuan Shua. Nang marinig ito, halos sumabog sa galit si Xuan Shua, ano? Kaya pala ako ang ginagawan mo ng kasalanan. Napatingin si Wang Feng nang may halatang inis at maanghang na nagtanong, pero kung talagang nag-refine ka ng demonic chi, bakit wala ni anumang bakas ng demon energy sa iyo? Sa sandaling yun, itinuro ni General Chen Li ang mga demon sealing tokens sa likuran niya. Sa tuwing natatapos ko ang pag-iisa para mag-cultivate, inilagay ko ang lahat ng demonic chi sa demon sealing token. Ginagamit ko ito para i-selyo ang demonic chi, kaya't hanggang ngayon, wala pang nakakahalata, paliwanag niya. Habang nagsasalita si General Chen Li, unti-unting kumikislap at umaangat ang mga demon sealing tokens mula sa kanyang dibdib at mula sa mga kalahok ng demon sealing conference. Namangha si Mu Yunfei sa kanyang nasaksihan, habang si Li He ay nanatiling kalmado, tahimik na naghihintay sa susunod na hakbang ni General Chen Li. Sa kabilang banda, sinipsip ni General Chen Li ang lahat ng demon sealing tokens, sa dami ng taon ng kanyang matinding cultivation, naipon niya ang sapat na dami ng demonic chi sa demon sealing token, nagbibigay daan upang maabot niya ang Profound Venerable Realm. Palagi akong nagdadalawang isip, alam ko na kung aasa ako sa demon energy para makaangat, magiging mortal akong kaaway ng cultivating a mortal's world, kaya't hindi ko kayang magdesisyon. Ngunit ngayon, kayo ang tumulong sa akin, sa sandaling matapos ang kanyang sinabi, ang mga demon sealing tokens na tila baluti sa kanyang katawan ay biglang sumabog, naglabas ng napakalakas na demonic energy na bumulusok papunta sa kalangitan. Napakalaki ng haligi ng demonic energy, kitang-kita kahit ng mga nasa libu-libong milya ang layo, nang masilayan ito ni Wang Feng, agad siyang pinawisan ng malamig habang tahimik na nagtanong sa sarili, sino ba talaga ang main character dito? Mas malakas pa ito kaysa sa lahat ng nauna. Ang kumikinang na haligi ng demonic energy, kasabay ng nagngangalit na kidlat, ay napakalakas, nagbigay liwanag sa buong kuta. Sa mismong sandaling yun, isang matalas at nakakatakot na espada ang lumitaw mula sa kawalan. Agad na nag-anyong halimaw si General Chen Li, isang napakalaking nilalang na may mabangis na mukha, bibig na kawangis ni Venom mula sa Marvel, at dalawang matulis na sungay na parang toro. Sa kanyang nag-aapoy na galit, hinagis niya ang kanyang dambuhalang espada patungo kay Wang Feng, subalit nanatili lamang itong nakatindig, hindi matinag.
Nagningning ang kasiyahan sa kakaibang mukha ni General Chen Li, mistulang ipinagyayabang ang kanyang makapangyarihang anyo. Ang isang mata ng halimaw ay lumitaw na puno ng nakakakilabot na presyon, na nagbigay daan sa isang panikang kaguluhan sa buong Demon Silong Conference. Ang mga tao'y nabalot ng takot, paisang pawisan, at halos mawala ng mga salita sa pagbulalas. Si General Chen Li, isa palang demonic cultivator. Samantala, may panlulumo sa mga mata ni Qin Shing habang nakatingin kay General Chen Li. Muli niyang sinabi, ngayong niyakap ni Chen Li ang landas ng demonyo, wala siyang ibang magagawa kundi patahimikin ang lahat, upang maiwasan ang paghihiganti ng mga makapangyarihan sa Immortal Ruin Continent. Ngunit ang God Advent City, tiyak na magiging isang tunay na impyerno sa lupa. Habang nakapako ang tingin ni Zhu Qin sa nakakatakot na halimaw, ang kanyang pagkabahala ay bumalat sa kanyang boses habang humiyaw, Elder Qin Shing, ano ang dapat nating gawin? Biglang tumalon si Elder Qin Shing, mahigpit na hinayla ang kamay ni Zhu Qin habang sumigaw, takbo, takbo na ngayon. Sa kabilang banda, nang makita ni General Chen Li ang nagkakagulong mga kalahok na nagmamadaling magsialis, unti-unting napuno ng nakakakilabot na intensyon ang kanyang mga mata, walang makakatakas sa God Advent City ngayon, aniya, na ang boses ay umaalingaw sa takot. Bago pa man matapos ang kanyang kasuklam-suklam na pahayag, isang makapangyarihang alon ng demonic energy ang sumambulat mula sa kanya at itinarak ang kanyang espada sa lupa. Sa sandaling iyon, isang bagsong demonic energy ang papunta sa mga tumatakas. Walang habas nitong hinigop ang mga nagsisitakbo, habang ang kanilang mga sigaw ng sakit ay pumuno sa ere habang sila'y pinipilit bumalik. Ang nakakapangilabot na sigaw ng mga biktima ay pumuno sa buong kalangitan, nagpapakawala ng takot sa bawat sulok, saan man dumapo ang kanyang demonic energy slash, ang paligid ay nabalutan ng pulang pagdanak ng dugo, isang tanawin ng purong bangungot. Naguluhan si Mu Yunfei, at agad na nagtanong, Master, bakit ang mga malalakas ay bumabalik ng kusang loob at sumusugod sa sword chi ni General Chen Li? Sa mabigat na tinig, sumagot ang Master, binaligtad ni General Chen Li ang ilang batas. Namutla si Mu Yunfei, ang kanyang takot ay umapaw habang sumigaw, ano, reverse law? Ibig sabihin, hindi pa man niya natapos ang kanyang sasabihin, agad na tumugon ang ating bida, na may matapang na tingin sa itaas kay General Chen Li, ang cultivation ni General Chen Li ay nasa late-stage profound venerable realm. Nang marinig ni Mu Yunfei na ang cultivation ni General Chen Li ay umabot na sa huling antas ng profound venerable realm, napanganga siya sa takot, bago sumigaw ng may pagkabalisa, Master, anong gagawin natin ngayon? Sa kabila ng alingaw-ngaw ng boses ni Mu Yunfei, nanatiling matatag ang tindig ni Wang Feng, tahimik niyang sinukat si General Chen Li sa di kalayuan, bago nagsalita ng may matibay na determinasyon, sumugod tayo agad, ang pag-aalalaoy iwan na lamang mamaya. Pagkasabi nito, mabilis na iniipon ni Wang Feng ang isang maselang hibla ng lo sa dulo ng kanyang daliri, sa isang makapangyarihang galaw, ginamit niya ang finger technique upang ipadala ito patungo kay General Chen Li. Ang hibla ng lo mula kay Wang Feng ay lumikha ng matinding enerhiyang bumalot sa buong katawan ni General Chen Li. Napaatras si General Chen Li, naramdaman ang hindi maipaliwanag na paninikip at kakulangan ng ginhawa, ngunit bago pa man niya magawa ng paraan upang maatik si Wang Feng, isang napakalakas na puwersa ng gravity ang biglang pumiga sa kanya. Itinutulak siya pabagsak sa lupa na parang isang napakalakas na halimaw ang humawak. Sa bawat ugong ng lupa, tumilapon ang mga batot lupa na parang nag-uumalab na ulan ng kaguluhan. Halos madurog sa takot sina Wu Nian at Li Changsen, kaya't napaatras sila ng di inaasahan, hindi pinalad si Li Qing, tinangay siya ng nagliliparang debris at napadpad sa Dimo-ari kung saan, sa kabilang banda, si Mu Yunfei ay natigilan, manghang-mangha sa takot na animoy hindi makagalaw, samantala, sa kinaroroonan ni General Chen Li, isang nakabibinging dagandong ang sumabog habang gumuho ang lupa at naging isang malalim at malawak na hukay. Habang naglalabas ng nakakakilabot na enerhiya, buong tapang na nagsalita si General Chen Li, dahil ginamit mo ang kapangyarihan ng lo, upang dagdagan ang aking bigat at subukang pabagsakin ako, ngayon, ibabalik ko sa iyo ang parehong paraan, ang kanyang tinig ay kasabay ng pagdagundong ng lupa, tila isang babala ng paparating na sakuna. Sa bawat salitang binibitawan niya, itinaas niya ang kanyang kamay at nagkasta ng spell, agad na bumalat sa kanyang katawan ang nakakatindig balahibong lakas na parang bumalat sa buong paligid, at sa isang iglap, isang nakakayanig na lindol ang sumunod,
na tila sinabayan ng galit ng kalikasan. Mula sa kalangitan, bumagsak ang isang nakakasilaw na kidlat diretso kay General Chen Li. Napakalaki at nakakakilabot na nakita ito kahit sa libu-libong milya ang layo, ang lupa'y parang sumuko sa lakas ng kidlat, at isang malakas na lindol ang kumalat mula sa syudad, parang galit na umaapaw sa bawat direksyon. Si Li Hei, na para bang naramdaman na ang parating na kapahamakan, ay napuno ng kaba, walang magawa kundi magpakawala ng malamig na pawis habang mabigat niyang winika, tapos na tayo. Pagkarinig ng nakakagulat na balita, nagtanong si Li Qing, na halatang litong-lito, Junior brother, hindi ba't ikaw ang pinakakalma sa ating grupo? Totoo bang bumabagsak ang langit? Bakit ka nagiging takot? Ang bawat salita'y punong-puno ng pag-aalinlangan. Sa sandaling marinig ito, ang mukha ni Li Hei ay nabalot ng matinding emosyon, halos mapunit ang kanyang tinig sa sigaw, Senior brother. Pero ito ang katotohanan, totoong bumabagsak ang langit. Sa sandaling yon, tumingala si Li Qing, nanlulumong napa-atres, habang ang kanyang mukha'y nabalot ng takot sa harap ng nakakakilabot na tanawin, ang langit ay unti-unting gumuguho at tila babagsak mismo sa kanilang harapan. Ramdam niya ang malalim na takot, ngunit pilit niyang sinubukan ang magpakatatag sa kabila ng kaguluhan. Sa boses na halatang nanginginig, sinabi ni Li Qing, mga ulap lang ang mga yan, kahit bumagsak, hindi naman nakakasakit, ang kanyang mga salita'y may halong paniniwala at pag-aalala, tila umaasang ang sarili niyang pananalita ay totoo. Sa bawat pagdapo ng mga ulap na tila nagdadala ng kapahamakan, ang lahat ng kanilang madapuan ay nagiging guho, ang tanawin ay isang nakakatakot na pagsasama ng kaguluhan at pagkawasak, mga tao sa lungsod ay nagtakbuhan, ang takot ay halatang bumalot sa kanilang bawat galaw. Samantala, si Li Hei ay nakaluhod sa lupa, pinipilit na labanan ang puwersang dumidiin sa kanyang katawan, sa kabila ng lahat ng kaguluhan, nanatili siyang tahimik, pinagmamasdan ang kasalukuyang trahedya, tila nawala ng lakas para kumilos. Si Li Qing, na akala'y natagpuan na ang kanyang katahimikan, ay biglang naglaho ang pag-asa, nang makita ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga ulap, napasigaw siya habang nanlalaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala sa nagaganap. Sa eksaktong sandaling yon, si Zhan Shua ay matapang na gumamit ng kanyang demon stick upang saluhin ang nagbabagsakang ulap at pigilan ang kanilang pagkawasak, sa kabila ng matinding tensyon, sina Yi Gachen, Zhu Yuyan, at Ziman Piaozu ay buong lakas na nagtutulungan, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang hadlangan ang pagsapit ng sakuna. Sa sandaling yon, tumugon si Wang Feng at ginamit ang kanyang makapangyarihang Dharma Manifestation Buddha upang suportahan ang ulap, nang masaksihan ito ni Ling Feiwu at Li Qing, hindi nila napigil ang magalak, napakahusay talaga ng master at mga elders, kahit bumagsak pa ang langit, tiyak nilang mapipigilan. Habang puno ng pagkasabik, biglang natigilan si Ling Feiwu, sa kanyang harapan, malakas na umatungal si General Chen Li, ang gravity power ni Wang Feng na nakatuon sa kanya ay nagpakita ng mga senyales ng paghina, sa isang iglap, lumitaw ang isang mahaba at mabangis na buntot mula sa katawan ni General Chen Li, at nagsimula muli ang kanyang nakakikilabot na pagbabago, sa paghawak sa lupa, muli siyang umatungal at tuluyang nag-transform sa kanyang nakakatakot na demonic ape form. Sa wakas, siya'y nakatakas mula sa pagkakapiit, sa isang iglap, nag-ipon siya ng lakas, tumalon ng mataas, at buong tapang na tumitig pababa sa Dharma Manifestation ni Buddha, sa isang makapangyarihang galaw, pinagsama niya ang kanyang mga palad at ibinagsak ang isang suntok na parang kidlat mula sa langit. Ang matinding puwersa ng suntok ay yumanig sa paligid, nagwasak sa Dharma Manifestation Buddha, at nag-iwan ng matinding pinsala, sina Zhu Yuyan, Ziman Piaozu, Ye Gachen, at Xuan Shua ay napuruhan, malubhang nasugatan at napilitang dumura ng dugo. Sa sandaling yon, tuluyan ng nagkapira-piraso ang Dharma Manifestation Buddha, ang lahat ng nasa paligid ay nilamon ng napakalakas na enerhiya at itinapon sa malalayong dako, sa gitna ng kaguluhan, walang takot na sumugod pababa si General Chen Li, na parang isang halimaw ng digmaan. Ang lupa ay nagbagsakan, bumuo ng isang napakalaking hukay, habang ang nakakayanig na lindol ay kumalat sa bawat direksyon, na parang isang dagandong ng mga Diyos. Sa harap ni Wang Feng, naroon si General Chen Li, ngayon ay nasa nakakatakot na anyo ng isang demonic ape, ang aura ng kapangyarihan niya ay napakalakas, parang nagbabadyang bagyo, si Wang Feng, na punong-puno ng pawis, ay tila nilamon ng takot habang iniisip niya sa kanyang isipan. Wala na, naubos na ang lahat ng sect points. Ganito na ba ang katapusan ng ating Divine Immortal Sect?
maglalaho na ba kami ngayong araw? Sa kritikal na sandaling yun, biglang dumating si Ye Maqing, na puno ng tensyon at sigaw, "Asawa, may paraan ako para talunin si General Chen Li." Ang sigaw niya ay parang kidlat na gumising kay Wang Feng mula sa matinding pagkabahala. Nagulat siya, agad na lumingon, at puno ng pag-asa na nagtanong, "Ano yun? Sabihin mo agad." Pinakita ni Ye Maqing ang Netherworld Firefly na lumilipad sa harapan nila, at may pag-aalab niyang sinabi, "Asawa, tingnan mo, ang mga pangalang Netherworld Flower, at Netherworld Firefly, hindi mo ba napansin, magkatulad ang pangalan nila?" Pagkarinig nito, nabalot si Wang Feng ng matinding pagkagulo, parang naghalo-halo ang emosyon sa kanyang isipan, nag-isip siya saglit, naghanap ng sagot sa gitna ng pag-aalinlangan, bago tumingin kay Ling Feiwu, sa malapilit na boses, nagtanong siya, "May koneksyon ba ang dalawang ito? Sabihin mo sa akin." Nang mapansin ni Ye Maqing na hindi pa rin makuha ni Wang Feng ang kanyang paliwanag, magaan niyang sinabi, "Alam mo ba, parehong nagmula sa ilalim ng mundo ang mga ito? Kung makuha mo ang Netherworld Bloom at maipakain ito sa isang tao na taglay ang Netherworld Firefly, mabubuo nila ang pinakakilabot na anyo na kayang maghari sa buong mundo, ang Nether Fluorescent Netherworld Physics." Habang seryoso, walang pag-aalinlangang tanong ni Wang Feng, "Ang dami naman ng iba't ibang klase ng physics sa mundo. Anong dahilan at ang Fluorescent Netherworld Physics ang itinuturing na pinaka-nakakatakot?" Bahagyang tumigil si Ye Maqing, pinunan ng dramatic na bigat ang hangin, bago ipinaliwanag, ang Fluorescent Netherworld Physics, sinasabing taglay ang kakayahang magkontrol ng buhay at kamatayan, pati na rin ang kapangyarihang pamunuan ang buong Netherworld. Kapag lumitaw ito, sinasakop at winawasak nito ang lahat, isang puwersang walang makapipigil. Sa sandaling marinig yun, nang inig si Wang Feng sa takot, tumitig siya kay Ye Maqing, puno ng pagkalito, at may nanginginig na boses na nagtanong, "Ang kapangyarihan sa buhay at kamatayan, ito ang pinakamisteryosong lakas sa buong mundo. Paano ang isang pisikal na anyo lamang ang makapagbibigay ng kakayahang yon?" Ngunit upang makamtan ang profound Netherworld Physics, kailangang makuha ang Netherworld Flower, at upang makuha ang Netherworld Flower, saglit na tumigil si Wang Feng, tinapunan si Ling Feiwu ng matalim na tingin, bago itinuloy ang mga salita na puno ng bigat, "Kinakailangang mamatay ni Feiwu." Habang binibigkas ang kanyang mga salita, siya ay punong-puno ng matinding pangamba. Pagkatapos, bumaling siya kay General Chen Li na nasa harapan niya. Ang gulo sa kanyang isipan ay lalong naging masidhi, hindi na napigilan ang kanyang damdamin, at sumigaw siya, puno ng determinasyon, "Hindi, anuman ang mangyari, anuman ang kaparaanan, kailangan kong protektahan si Ling Feiwu." Sa isang iglap, sumugod si General Chen Li, mabilis na sinakmal si Ling Feiwu, sa malamig na tinig, nagwika siya, "Hindi ito nakasalalay sa iyo." Sa isang kisap mata, agad na kumilos si Wang Feng, ginamit niya ang floral exchange technique upang makapagpalit ng pwesto, isang galaw na mabilis na iniligtas si Ling Feiwu mula sa pagkakahuli ni General Chen Li, ngunit sa kabila ng tagumpay, inilagay niya ang sarili sa mapanganib na sitwasyon, sa mga kamay ng mismong general. Habang nalulunod sa matinding sakit, nagtanong si Wang Feng, puno ng pagtataka, "Ngayon naabot mo na ang Profound Venerable Realm, ano pa ang dahilan para agawin mo ang Netherworld Flower mula kay Ling Feiwu?" Sumagot si General Chen Li, ang kanyang tinig puno ng pananalig, "Ang Netherworld Flower ay hindi basta-basta, kapag natikman ko ito, mawawala ang bakas ng evil energy sa aking katawan, ngunit kung hahadlangan mo ako, itataboy kita sa kamatayan, at walang makakapigil sa akin na makuha ito." Nag-alab ang galit ni Wang Feng, at pasigaw niyang sinabi, "Damn it, talagang balak mo akong patayin? Hindi mo ako basta-basta matatalo, system. Ilabas ang 5 random summon opportunities ngayon din." Ting, summon successful, sa gitna ng nagliliwanag na sinag, lumitaw ang isang figura, isang mandirigma, tanda ng mahabang espada na may tali sa puluhan, mahigpit na nakakabit sa kanyang palso, ang kanyang mahabang buhok at balbas ay nagbibigay ng karisma at kapangyarihan, suot ang isang fur coat na waring sumisimbolo ng kanyang lakas. Ang matalim na dulo ng espada ay walang pasubaling tumama kay General Chen Li, at sa isang mabilis na galaw, sinipa ng mandirigma ang puluhan ng espada, nag-iwan ng malalim na sugat sa katawan ni Chen Li, hindi pa natapos ang kanyang pag-atake, ang sword shi ay tumama sa tuktok ng ulo ni Chen Li, puno ng nakakatakot na presensya. Ang taong ito ay si Xiao Shiyilang, Cultivation, Late Stage Profound Emperor Realm. Profound Skill, Deer Cutting Saber Techniques,
Profound Weapon, Deer-Cutting Saber. Sa mga kasalukuyang sandali, isang malakas na hampas ng sword chi ang tumama kay General Chen Li, dahilan upang magdura siya ng sariwang dugo, ngunit sa kabila ng matinding pinsala, mahigpit pa rin ang kanyang kapit sa braso ni Wang Feng, tila hindi niya kayang bitawan ang laban. Nayanig si Wang Feng at lihim na nag-isip, grabe ang laking agwat ng cultivation, biglang, sa di inaasahang sandali, isang gintong orb ang sumulpot at tumama kay General Chen Li na parang nag-aapoy na bala. Ang makapangyarihang kamay na kumokontrol sa mga Buddhist orb ay pag-aari ng isang matangkad at makapangyarihang monghe, o sa mas malinaw na paglalarawan, isang kalbong monghe na may mahabang balbas, nakasuot ng napakadilaw na kasuutan, nag-aalab sa awtoridad. Sa isang iglap, ginamit ng monghe ang kanyang malalim na kasanayan sa mga teknik upang salakayin si General Chen Li. Ngunit, sa isang nakakagulat na kilos, madali itong nilamon ni General Chen Li gamit ang kanyang matatalas na ngipin. Hindi pa doon natapos ang laban, mabilis na pinagsama ng monghe ang kanyang mga kamay at inilabas ang tunay na lihim na teknik, ang makapangyarihang Yuanxiang Ten Styles Burst. Isang nakakabinging pagsabog ang sumunod, at ang hiyas sa bibig ni General Chen Li ay nagliwanag bago tuluyang sumabog ng malakas, subalit, tila hindi natinag si General Chen Li, sa isang nakakakilabot na katahimikan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilabas ang isang bagay na nagtataglay ng napakalakas na enerhiya, sa lakas nito, napilitang umatras ang monghe, walang magawa kundi magtanggol. Isang mapagmataas na ngiti ang sumili sa mukha ni General Chen Li habang pinagmamasdan ang nangyari. Ngunit biglang bumaliktad ang tagpo, isang napakalaking talamang sumugod sa kanya mula sa kung saan. Sa likod ng matinding ataking iyon ay isang madilim na figura, na mistulang dumating mula sa kalangitan gamit ang meteor form beyond the heavens, diretso nitong tinarget si General Chen Li, na agad niyang ikinabulwak ng dugo. Ang taong nasa likod ng makapangyarihang hakbang na iyon ay walang iba kundi si Ding Feng, kilala bilang Demon Saber. Taglay niya ang kultibasyon na nasa rurok ng Peak Profound Emperor Realm, isang puwersang hindi dapat baliwalain. Ang malupit na slash ay tumama sa braso ni General Chen Li, na nag-iwan ng masakit na sugat at nagpabagsak sa kanya sa lupa. Nang kanyang makita ang nanginginig at dumudugong braso, hindi niya napigilan na purihin ang talas ng sandata na tumama sa kanya. Ngunit ang laban ay malayo pa sa tapos, sa isang iglap, muling sumugod si Ding Feng, ngayon ay tina-target ang mukha ni General Chen Li. Subalit, sa isang nakakagulat na hakbang, ginamit ni General Chen Li ang kanyang buhok sa likod upang mahigpit na ipitin ang strike ni Ding Feng, sa isang napakabangis na galaw. Ginamit niya ang lakas ng kanyang sariling espada upang magsagawa ng isang napakalakas na slash, isang hakbang na nagtapos sa laban, na nagdulot ng agarang pagkawasak kina Ding Feng at monghe. Sa isang biglaang hampas ng lakas, ang matinding enerhiya ay tumama sa pwesto ni Wang Feng, kaya't napilitan siyang sumandal gamit ang kanyang mga kamay para mapanatili ang balanse. Sa eksaktong sandaling iyon, tila isang malakas na intuition ang dumaan kay General Chen Li, at biglang lumitaw ang dalawang misteryosong figura. Si Zhai Xiaofeng at Dong Fang Bubai, dalawang makapangyarihang mandirigma na nasa antas ng Profound Venerable Realm, kalahating hakbang lamang ang layo sa sukdulang kalaliman ng kanilang kapangyarihan. Sa isang iglap, mabilis na inilabas ni Dong Fang Bubai ang kanyang mapanganib na mga karayom at pinakawalan ang masalimuot na embroidery needles technique. Milyon-milyong karayom ang sumugod patungo kay General Chen Li, na nag-iwan ng daan-daang pulang linya sa kanyang katawan, tila tinatahi ng kamatayan. Hindi nagpatalo si Zhai Xiaofeng, hindi siya nagdalawang isip na hilahin ang kanyang espada at isakatuparan ang walang katulad na earth-shattering heaven technique. Parang nag-apoy ang langit at lupa habang daan-daang ulos ang tumama sa katawan ni General Chen Li, dinurog ito nang wala nang matira kundi abo at pira-pirasong laman. Tumawa si Li Qing, puno ng kasiyahan, habang sinasabi, "Magaling, natapos niyo na ang higanteng unggoy." Si Mu Yunfei naman ay hindi maitago ang kanyang kasiyahan, ngunit habang lahat ay abala sa pagdiriwang, nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Wang Feng, bigla niyang sinira ang katahimikan at sumigaw, "Hindi ito maganda. Kailangan nating umalis agad." Kita sa kanyang mga mata ang determinasyon habang hinihanda ang mapanganib na demonic fusion. Habang binibigkas ni Wang Feng ang kanyang mga salita, biglang humakbang si General Chen Li, hinayla ang dalawang elder na kakalabas lamang, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog, at sa isang iglap, bumalik sa dati ang anyo ni General Chen Li. Sa isang malupit na galaw, dinurog niya ang mga katawan ng dalawang elder, habang ang kanilang dugo ay patuloy na damaloy.
tila nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanya. Napasubsob sa pagkadismaya si Ye Maqing nang masaksihan ang nangyari, ang inaasahan niyang alternatibong laban na magpapahina kay General Chen Li, na sana'y makakapantay sa kanilang realm, ay nauwi sa kabaligtaran. Sa bawat paghihilom ng sugat ni General Chen Li, lalong tumindi ang kanyang lakas. Si Chen Li, sambit ni Ye Maqing, may kakayahang baligtarin ng batas, ang pinsala'y nagiging kapakinabangan, at dahil dito, biglang umangat ang kanyang kultibasyon ng isang lebel. Ayon kay Ye Maqing, tila naging napakalaki at makapangyarihan na ni General Chen Li, isang halimaw na imposible ng talunin. Sa kanyang kasiyahan, nagtanong si General Chen Li, "Wang Master, meron pa bang ibang eksperto na haharap sa akin?" Ngunit nang mapagtanto niyang ubos na ang mga pagpipilian sa system panel ng random summoning, wala siyang nagawa kundi kamuti ng ulo, tila nagbibiro sa sarili. Yun na yun, mariing itinikom ng ating bida ang kanyang kamao, puno ng determinasyon habang sinambit, "Hindi ko papayag ang masayang ang mga sakripisyo ng 5 elder ng walang kabuluhan." Kasabay nito, tahimik ngunit puno ng bigat na nagwika si General Chen Li. Mula sa sandaling ito, wala nang puwang sa kasaysayan ang Divine Immortal Sect sa kontinente ng Luan, ganap na silang naglahob sa annals ng kasaysayan. Sa bawat salitang kanyang binitiwan, tumindig siya ng mariin, pinupuno ng intensyong lubusin ang pagkawasak ng bawat miyembro ng Divine Immortal Sect.